What up guys, Char from Kisai TV, back another episode of Reaction Time. At ayun nga po no guys, ang balita natin kahapon ay sigurado na o formal nang inilabas ang tambalang Yorme or si Mayor Isko Moreno at si Vice Presidente aspiring Dr. Willie Ong. So panoorin natin guys yung balita na to. Then tingnan din natin guys kung anong opinion ng mga ilang netizens sa iba't ibang parte ng Facebook universe. Dadaan din natin syempre ang Twitterverse at ang opinion natin dito. So let's what? Balik naman sa balita sa bansa, inilunsad na ngayong araw ang tandem ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso at Dr. William Tan Ong o mas kilala William Tan. Ang mayaman na pangalan pala si Doc William. bilang Doc Willie Ong para sa posisyon ng Presidente at Vice Presidente sa 2022 elections. Sa ilalim ito ng Partidong Aksyong Demokratiko. May report si Dante Amento. Actually, ang tanong ko dito, itong partido nila, definitely ay hindi ito tinatawag na oposisyon. So, ano sila? I wonder. Ano sila, extension ba ng administrasyon ngayon or what? Comment down below kung ano rin sa tingin nyo. Kasi medyo maraming political ngayon, party, no? Live. Dante, anong update ngayon dyan? Ano nangyari? Kasi Ella, formal na ngang nagdeklara ng kanyang kandidatura para sa 2022 elections si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso bilang presidente, kandidato sa pagka-presidente. At yung kanyang running mate naman Ella ay si Dr. Willie Ong. Isinagawa ng alkalde ang anunsyo dito sa Baseco Compound kaninang umaga. So ito yung Baseco Compound, ito yung na-content na natin. Ito rin yung lugar na kung saan may nanay na nagre-reklamo dun sa pabahay, diba? So I think, in fairness naman, based dito sa nakita natin sa video, no, napakaganda at malinis. Sana lang ay hindi dudumihan ito ng mga taga Maynila o yung mga titira dyan. Sana yung mga legit na taga Maynila, sana yung makagamit yan at hindi lang yung sa probinsya ng gali at sisirain, diba? So hopefully, magandang proyekto ito ni Yorme. Anyway, let's continue. Kanyang talumpati malaki nito ang mga nagawa niya sa Maynila bilang alkalde sa kanyang unang termino. Kabilang narito ang pagpapatayo ng mga pabahay, hospital, kailangan ng mga mag-aaral tulad ng mga tablets at iba pa. Actually, to be fair kay Yorme, I think siya yata ang kauna-unahang nakita kong politician na parang vlogger ang style, no? Hinayaan niya magkaroon ng mga vlogger na sumasama sa mga operations sa Maynila. Then meron siya yung tinatawag na parang SONA, no? Pero sa kanya parang weekly yata to, yung State of the Nation may tawag to. Nakalimutan ko na yung tawag eh. Kasi may tawag, merong siya every Friday na gig niya at pinag-uusapan yung nangyayari sa Maynila, which is I think ginagaya na ngayon ng mga maraming mga governors tsaka mayor. Ang iba naman katulad ni Mayor Vico Soto ay sa Twitterverse naman siya medyo active, pero active din naman siya sa Facebook. At I think napakamagandang strategy nito para ipakita mo na hindi ka petics or may ginagawa ka kahit papaano, no? So for me, it's a good move. Sa kabilang banda naman Ella, pinuna naman ito ang hakbang ng gobyerno partikular sa COVID-19 tulad ng naantalang pagbili ng gamot, kulang na benefits para sa mga health workers, issue sa pagbili ng face mask, mahabang quarantine period, bagsak na ekonomiya. Dagdag pa nito kapag nahalal siya bilang Ang irony lang talaga dito, no? Nung mga panahong hindi pa siya nagpapahiwatig or baka wala pa sa isip niya natatakbo siya presidente, tahimik siya or parang sabihin natin full support siya sa administrasyon o sa Pangulo, which is ako naman, okay lang din naman ako. Bahala kayo kung nag-trip nyo, no? Pero nung dumating na nga tong election time o halalan at eto na nga, ay lumabas na marami ka palang ipupuna. Pero nung mga before magsabi na tatakbo ka, ay tahimik ka. So, yun lang yung nakikita ko medyo kakaiba sa mga ganyang galawan ng, in general, lalo na ng mga politiko. Pangulo ay tiniyak niyang maging bukas o transparent ang kanyang gobyerno. Wala siyang pagtatakpan ng mga opisyal ng pamahalaan at agad na tatanggalin ang mga tiwali sa gobyerno. Halos lahat naman yata, yan lagi ang mga pinapangako nila. Sabi nga ni Yorme, ang puhunan nga daw sa ganyan, ang unang-unang puhunan daw ay ang laway. Dahil puro pangako, no? Binigyang diin ng alkalde na siya umano ay maging healing president. Samantala si Dr. Willie Ong naman na kanyang running mate ay sinisiguro na pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti sa healthcare system sa bansa. Actually, dito talaga ako nagulat. Kahit ako nung una, ang alam ko usually pag mga ganyan sina Dr. Willie Ong, usually ang common is sa mga tao, ang sinasuggest lagi nila is senador. Pero para sa akin, pag doktor, syempre, Department of Secretary of Health dapat. So, Department of Health dapat ang hinahawakan. At hindi ako, personally, hindi ako pabor na
sabihin nating vice presidente. Pero syempre, hindi naman natin kinokontra. Kung yan ang napag-usapan tsaka napagtripan nila, go na nila yan. Pero for me, I don't think he will be, parang swak, kumbaga, sa pwesto. Sabihin naman natin lahat yan mababait, lahat yan may awa sa mahirap, pero hindi naman lagi kabutihan tsaka awa lang ang kailangan sa politika. Dapat usually meron kang ganito, meron kang credentials. Kung paano tayo maging mabusisi sa paghanap ng mga Miss Beauty Queens, dapat maging ganon din tayong mga Pinoy pagdating sa mga politiko. Kasama na rito ang pagbili ng magandang kalidad ng bakuna, kagamitan, maraming supply ng gamot. Hinikayat din ito ang healthcare workers na bumalik o tumulong sa paglaban sa pandemya sa bansa. Yan ang ating pinakahuling balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. May follow up ba? Dante, bukod sa mataas sa mga followers nila sa social media, Mataas ang meron bang mga followers? grupong nagpahayag ng suporta kina Mayor Isko at Doc Willie? Yes, Ella, batay sa ating nakuhang impormasyon, no, sa ngayon Sino? ang nagpahayag ng suporta kay Mayor Isko at Doc Willie Ong ay itong si Senator Ralph Recto at gayon din yung kanyang may bahay na si Batangas Representative Vilma Santos. So obviously dahil kapwa artista, kaya siguro more or less yun na yung mangyayaring alliance ngayon. So very interesting to dahil sino kay artista sasama ngayon kay Yorme, no? Anyway. At mayroon din tayong nakuhang impormasyon, no, Ella, pero pa na itong si dating Senator Serge Osmeña ay bagamat hindi umano siya tatakbo sa darating na halalan, pero nagpahayag ito ng suporta para kay Mayor Isko. So far, Ella, yan pa lang yung sa ngayon na ating nababalitaan na nagpahayag dito sa tandem ng Moreno at Ong sa So may kita nyo obviously na parang ang mga politiko ngayon medyo tinetest pa nila yung mga voters. Wala pang agad-agad na nagsasabi kung kanino sila makikipag-alyansa o susuporta dahil medyo, for me, no, hindi stable ang balance ng politika sa Pilipinas ngayon. Medyo parang sabog kasi kahit sa administration may hati din Sa opposition hati rin So I think sa history ng pagka-Pilipino ko, ito yata yung medyo magulo na party system dahil talagang watak-watak sila ngayon. 2022 elections, Ella. Ang next naman nating balita rin ay patungkol naman sa mga comments at mga masabi nating dahil maraming nagulat dito yung kay Dr. Willie Ong as Vice President. So panoorin naman natin mula ulit sa UNTV ang balitang to. Let's watch. Formal nang inianunsyo kanina ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso at Dr. Willie Ong ang kanilang kandidatura bilang standard bearer ng Partido Aksyon Demokratiko para sa May 2022 elections. Bago pa ang opisyal na anunsyo, matunog na ang pangalan ni Yorme sa pagkandidato sa pagkapangulo sa darating na halalan. Siguro isa rin factor yun dahil makikita na sa survey na usually mataas siya. Pero ako personally hindi ko ina-expect na presidente agad. Ang actually hinala ko pa nga noong una is vice president or senator. Pero anyway, marami nung siguro sa atin nagulat sa na to balitang to. Ewan ko lang kay Miss Tony Gonzaga kung advanced din yung info niya. Kasi nung kay Pacquiao, advance ang idea niya or yung inform niya tungkol sa pagtakbo ni Pacquiao, diba? Pero si Yorme, ewan ko lang kung nag-usap sila ni Miss Tony G. Anyway. Pero ang ikinagulat ng marami ay ang pagkapili sa kanyang katandem na si Dr. Willie Ong. Ilang netizens ang nagparat. Ayun na, dami. Apat. Ayan, puro may basa nyo naman dito parang hindi sila natutuwa. Based dito sa mga nababasa natin, nakita nyo sa screen nyo ngayon ng mga comment ng mga netizens. Sa social media ng kanilang saloobin at pagkwestiyon sa katandem ni Yorme na isa ring vlogger. Duda ang ilang netizens sa kakayahan at magagawa ni Dr. Ong sakaling siya ang maging susunod na vice presidente ng bansa. In fairness naman dito, nakakatuwa naman yung mga Pinoy, yung mga Pinoy netizens na at least kahit dito gumagana yung konting critical thinking dahil nga imagine mo nga naman, talagang hindi kumbaga swak yung experience, yung pagkatao niya or yung kanyang personalidad sa tinatakbuhan niyang pwesto. So, in fairness sa mga netizens, ay na-pick up naman sa nila yon at sana ay lawakan pa nila yung critical thinking. Hindi lang makulong sila sa kanilang mga biases. Ay, parang K-pop lang. Mga kanilang mga pinipiling mga politiko, no? Ipinagtanggol naman ni Yorme ang kanyang kapartner. Batayan niya sa kanyang karanasan sa Maynila, malaking bagay na isang doktor rin ang kanyang vice mayor na si Hani Lacuna dahil ito ang siyang mas nakakaalam kung papaano ang tamang pamamahala laban sa COVID-19 pandemic. However, iba naman kasi yung vice mayor sa vice president, no? So,
ang vice mayor, hindi naman gano'n kasi, lalo na yung mayor, hindi naman kasi laki rin ng bansa ang kanyang hinahawakan. So, kahit anong posisyon mo pa, siguradong kayang-kaya naman ng isang tao kung maliit lang ang hahawakan. Pero pag national, medyo marami ka nang babalansihin doon kasi may ekonomiya ng tinatawag, meron ng mga budget, meron ng hindi lang sa health umiikot, kumbaga. Let's continue. Kabilang sa mga ito ang pagbili ng lungsod ng Maynila ng mga medical equipment, hiring ng medical workers, mga gamot at estilo sa vaccination. Yung other Kaso nga lang, di nga umiikot doon yung pagiging vice president. Usually, umiikot yan, yung mga ganyang issue sa DILG at sa DOH. maybe important matters na kailangan sa pangkalusugan ng taong bayan, yun yung kay Doc Willie, o yung kanyang expertise. Kaya inoffer namin ito sa taong bayan. Inamin naman ni Dr. Ong na noong una ay wala sa kanyang plano na pumasok sa politika. Pero dahil naniniwala siya sa magagawa ni Yorme at sa pagnanais niyang makatulong sa bayan, nagdesisyon siyang subukan muling kumandidato. Baliwala rin umano sa kanya kahit dati na siyang natalo nang tumakbo bilang senador noong nakaraang eleksyon. Pang ilan ba siya nun? Mga 18 ba? Hindi siya umabot sa Sweet 16, di ba? Na tinatawag nila. Sa akin naman kasi, para sa mga nakikinig na kababayan natin, okay lang matalo. Kahit 10 beses matalo, okay lang. Dapat intention mo lang tama. Actually, kung akong tatanungin, medyo mahirap pag lagi kang talo kasi gumastos ka dyan. Aminin na natin sa hindi, syempre. Lahat ng mga yan, tumakbo, gumasta. So, syempre, sino ba naman ang gumasta at humingi at nakakuha ng mga donasyon, okay lang na matalo ka. Syempre, nakakalungkot yan, pero I don't think na, parang para sa akin, weird na sabihin na kahit 10 beses ba daw matalo. Parang sayang naman yung pera ng, sayang pera mo, tsaka sayang yung pera ng mga nagdo-donate. Diba? Matututo ka eh. Simple lang naman yun eh. Ito. Sasabihin ko Yorme sa'yo, talagang ano push to, na push honest. Nung tumakbo ako, tingin nila sa akin, nuisance candidate, marami ako nakausap ng mga politiko, mga supporter, doon ako natuto. Tsaka kahit natalo tayo, mula 9.5 million followers, umabot naman tayo ng 16 million sa tingin ko. Pwede na po yun. At kaya ibang mga netizens, iniisip nila na dahil kinuha ni Yorme yan dahil sa kanyang 16 million followers sa Facebook. So, hindi malabo, no? Pero syempre, si Yorme na lang at si Yorme na lang talaga nakakaalam kung anong tunay na dahilan, pero I think maka-factor din 'yon. Samantala, kinumpirma naman ni Yorme na nagkaroon ng pakikipag-usap sa iba pang politiko, maging sa ibang mga partido para sa kanyang makakasama sa kandidatura. Sa isang panayam kanina, sinabi ng campaign manager ni Yorme na si Lito Banayo na si Senator Grace Poe ang first choice na tumakbong Vice President ni Dumagoso, pero tumanggi ang senadora sa kanilang alok. Sinusubukan pa ng UNTV News na kumpirmahin ito mula kay Senator Poe, subalit wala pa siyang pahayag ukol dito. Sa ngayon ay hindi pa tukoy kung sino-sino ang makakasama sa senatorial slate ng Yorme Doc Willie Ong tandem. Dante Amento, UN. Ayun. So, yun ang balita, no? At hindi nakapagtaka na ganun talaga ang maging komento ng ilan nating mga netizens paukol kay Dr. Willie Ong. At ngayon naman, guys, no, tingnan naman natin, no, at humanap tayo ng mga iba't ibang comments sa iba't ibang mga news sa Facebook ng mga comment ng mga netizens ukol sa tandem na to para makita natin yung kahit paano yung mga ilang pulso ng mga tao, no? So sa screen nyo ngayon, nakita nyo CNN Philippines. Move natin ng comment. Sabi dito, remember, being a president is far different from mayor or councilors. I don't think you are ready for the biggest responsibility like leading the whole nation. I believe in your ability as mayor, but as president, I don't think so. Run for lower position. Baka manalo ka, don't rush for the highest position. Ang next naman natin ay sa kami.com.ph. Sayang naman, kahit vice president muna sana, sure win pa. Sa UNTV News and Rescue, may mga makapangyarihang tao nasa likod ng pagtakbo niyan si Isko. Kaya nga nagmamadali. One term lang sa mayor tapos president agad. Gusto. Pakiramdaman nyo na lang kung sinong oligarch ang nawalan ng maraming negosyo pag upo ni Duterte. Malamang yun na yun. So tong komentar natin to sa UNTV mukhang conspiracy theorist. meron na siyang meron na siyang nagagawang storya, at anong nang like nito 453, no? Anyway, let's move on. Rappler, this is so sad. He's doing a great job in Manila. Another term as mayor will ensure solid changes to really improve the lives of his beloved Manileños. I hope he reconsider and support Lenny Robredo. That is, if
we want to stop ang Marcos going back to Malacanang. At sabi naman dito sa GMA News, Doc Willie, senador na lang sigurado pa, iboboto kita. At ang reaction 3.6k So marami talagang nagsasabi na dapat senador na lang muna, no? Next, News 5. Sigaw ng bayan for president. Picture nila ni BBM tsaka ni Duterte sa Vice President. To be honest guys, no, nung nagbabrowse ako ng mga comments sa mga news, ang dami ko nakikita ng ganyan. Hindi ko lang alam kung yung iba chinek ko mukhang di naman troll yung iba naman troll. So feeling ko nagka-copy-paste na lang yata yung mga ibang supporters kaya ganyan, no. At maraming nasa taas usually yung mga ganitong comment. At comment down below guys kung ganoon din sa inyo, no, kung ganyan din yung mga nakikita nyong comment pag kayo naman na sumisilip sa inyong mga social media. Anyway, next, sa DCRH News, sayang ka Doc Ong, for senator ka sana tumakbo para sure win ka na for senator. Kaso dumikit ka kay Isko na sigurado naman talo siya for president. Yun. Next, sa ABS-CBN at dalawang comment tong kinuha natin sa ABS-CBN, no. Unang tanong, Yorme, paano po namin kayo tatawagin if ever? Lopangu Kois? At meron tong reaction na 5.1k kaya hindi ko pigil na sarili ko na skip tong tanong na to. At comment down below kung sa tingin yung ganyan nga rin ba tatawag natin kay Yorme kung sakali man siya yung manalo. Paano kaya yun? Mahirap yata ang Lopangu Kois. Pangulo Isko. Okay. Next, ito naman ay my Muslim brothers and sisters are with you. So parang itong commenter na to ay Muslim siguro. Obviously naman, no? Anyway, ito naman, kinuha natin to sa Twitterverse at basahin natin. With Senator Manny Pacquiao and Manila Mayor Isko Moreno announcing their plans to run for president, it appears that the talks to unify the opposition failed. So yun ang I think para sa akin ay napaka matibay na ebidensya na for sure talaga ay medyo magulo ang opposition ngayon. Bagamat magulo yung administrasyon din natin, mas magulo dahil wala talaga yung mga ine-expect natin na makikita sana natin ay nagkanya-kanya silang mga landas, no? At hindi ko lang at gusto ko na lang i-add, no, one last thing, no. Marami akong nababasang parang mga comments or parang mga discussions regarding sa ABS-CBN franchise, no? At yung comment ni Yorme Paukol dito. Daanan lang natin at panoorin natin ang clip na to. Let's watch. I made it clear in my speech, rule of law. If Congress gives you such privilege, approve it, I will sign it. Because ang komersyo dapat para sa lahat. Ang negosyo at pagkakataon para sa lahat. Yung may mga kasalanan, papapanagutin. Yung may mga obligasyon, dapat tupdin ng tao o ng korporasyon. Pero gagamitin ng kapangyarihan upang manggipit, umasa kayo. Hindi mangyayari yon sa panahon ko. You will be given equal opportunity. We will level the playing field. We are going to be certain with our rules. Yan yung guys. Yan yung kung di nyo alam yung yung nagtanong kasi niyan ay isang taga-media na hindi naman taga-ABS-CBN pero parang sinubok na ihirit. Sinapanood ko yung live nito, no, na parang ang kasi dito, ang maraming nagko-comment na parang enabler daw kasi nasabi nila pag yan ang gusto ng presidente, automatic yan ang gagawin ng Congress. So para saan kasi tama naman yung sinasabi ni Yorme patungkol dito na ang masusunod pa rin siyempre kung paano ang mandato ng batas at ang franchise ng ABS-CBN o ng mga TV networks ay sa Congress nakasalalay. Kung ano pang Poncio Pilatong sabihin ng presidente na maluluklok, kung i-deny man ito ng Congress o ipasa ito sa Pangulo o sa Congress at makapasa ito hanggang umabot sa Pangulo natin, ay nasa Congress pa rin naman talaga yun. So magalit kayo sa Congress kung in-approve nila o dinis-approve nila. Ngayon, yung trabaho naman ng Pangulo, taga-pirma lang naman yan Kasi, tandaan natin, yung Congress at saka yung Senate, mga representative natin yung mga yan. Sila ang pulso ng mamamayan. So, kung bumagsak sila sa Congress, syempre, paano paabot kay Yorme? Pero kung nakapasa naman, paabot kay Yorme. So, yun yung rule of law. So, hindi dinadaan dito yung feelings natin or whatsoever. So, kung sa tingin nyo na i-impluwensyahan yung mga congressman
dahil kung anong trip ng Pangulo, yun dapat yun ang gagawin nila, palitan nyo na yung congressman o woman na iboboto nyo. So guys, comment down below kung ano mga masasabi nyo paukol sa malupitang tandem na to na hindi ko in-expect na tandem, no? At kayo rin, ano rin yung naintindihan nyo dun sa franchise issue, no? Nasa ABS-CBN, comment down below ang inyong mga opinion sa ating comment section. So that's it for our episode guys. Ingatan nawa po kayo, Diyos na inyong magawa, and God bless inyong lahat. Bye-bye.